Silin sang Bible, may faith ka, o bisan ano pa kuno na kagamay sang faith, basta wala lang sang pagduwa-duwa. Praise the Lord. No doubt, mga kuturan, ngayon na nga bagay, pwede mo mahimo kaupod sang Diyos. And it will happen. It will be done for them. Therefore, I tell you, whatever you ask for, whatever, magambal ka, whatever, bisan ano nga bagay, pwede mo pangayoon sa aton nga Ginoo through in prayer and supplications. Praise the Lord. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. Praise the Lord. Kung pangamuyo kagali sa Ginoo, nga, di ba kung gapangamuyo ta, gapangayo ta, pasensya sa Ginoo, Lord, patawara ko sa akong mga kasalanan. Gapangayo ka patawad sa Ginoo, pero may kaakig ka sa imong amiga or sa amigo mo or sa imong tupad balay or sa imong mga kilala, ina galing nga pagtuo is nothing. Praise the Lord. Wala ina sang pulos kung gapangayo ka sang patawaran sa Ginoo, pero ikaw mismo hindi ka balo magpatawad sa isig mo kapariyo. Dapat unahon mo gali, patawaron mo anay ang imo nga tupad balay or kilala mo or ang imo nga utod, patawaron mo sa anay antes ka magpalapit sa Ginoo sang kapatawaran. Praise the Lord. Hallelujah. In these verses full of guidance, it is kinanglan tagid ni siya i-apply sa atong kabuhi. This is very important ways on how to strengthen our faith. Paano naton paligunon ang aton pagtuo sa Ginoo? Kay sa subong nga panahon, mga kauturan, kadamo na gid sang distraction sa aton, especially sa mga kabataan, sa aton nga mga nagatutom, nagapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo, hindi ta malikawan kisa nga may mga pagtilaw nga galabot sa aton. Sometimes makambal ta, hindi ko hanin simba kaluya gid. Sometimes kung tulukon ta lang ang batasan sang tao, ma-discourage lang ta sa tutod lang. Pero hindi ta niya pagtulukon ang tao. Tulukon tayang Ginoo. Silbi pa ni Jesus Christ, look unto Jesus. Look up unto Jesus. Praise the Lord. Siya ang aton nga tulukon, kay siya ang aton nga Diyos, siya ang aton ginasimba, kag hindi tao ang aton nga ginasimba. Now, number one, ang pinakauna gid na ways para mapalig-on naton ang aton pagtuo sa Ginoo, number one is trust. T-R-U-S-T. Ano ang trust? Pagsalig. May pagsalig bala kita sa Ginoo? Kung may pagsalig ka, mga kauturan, siling pa sa Bible in Proverbs chapter 3 verse 5, basaon tani para at least maintindihan natin. Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord, sinya, with all thine heart. Magamba ka with all thine heart sa bugos mga tagipusoon, wala sang pagduwa-duwa. Kung mga muyo kagali sa Ginoo, kung may pangayoon ka, dapat isalig mo, kumbaga iano mo sa Ginoo, Lord, may pagsalig ko sa imo, na kung ano man ang pangayoon ko sa imo, ihatag mo. Pero depende na kung anong purpose. Amen. But siling niya, without doubt, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Praise the Lord. In verse 6, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Siya lang kay balo sa aton ng future. Siya yang nakabalo sa aton alagyan. Kita ya, lain ang sometimes ang aton direksyon lain. Pero may plano, gali, ang Diyos may direksyon siya para sa imo. Kung kita, nag-eskwila ta, di ba? Anong purpose ta kung nag-eskwila? Para
makatapos. Kung makatapos ka, makagraduate ka para maka-ubra. Kung maka-ubra ka, ano naman? Para may sweldo, makakaon. Pero hindi lang galit kay amo sina mga kauturan. May pinakadako pagid nga gusto sa Diyos, sang Diyos, sa imo kabuhi. Hindi lang kay amo sina kay ang aton niya nga purpose ni kalibutan, hindi lang kay magtrabaho, magkaon, magtulog. Hindi. Ang purpose ang Diyos sa aton, amo ang pagsimba sa iya. Kaya ang aton nga lawas mga kauturan, temporaryo lang ni. Ang Diyos ka pa nag-iya sini. Kag wala kita nakabalo kung ano ang aton buwas. That's why kinanglan ta ang Diyos, kinanglan may pagsalig kita sa Ginoo. Trust is a bit obvious but sometimes the hardest to execute. Nung batsingan sina. Kahapos, balon ang trust, pero sometimes kabudlay i-accept wala or kabudlay buhaton. No? Niyari di sa inyo nga may pagsalig, di ba? May pagsalig ta. Pero sometimes kung may mga problema gani, galabot sa atin ang pagduwa-duwa. Na sometimes, pabayaan na lang ko sa Diyos. Huwag giging sa batang akong panguyo. So meaning, nadula ang mga trust. Huwag ka na pagsalig sa Ginoo. But sometimes, it is the hardest to execute. We must trust Him in all things. Isalig natin sa iya. Mas maayo pa, isalig mo sa Diyos ang mga bagay o mga butang kaysa sa tao. Amen. Sometimes, trust tayo sa mga politiko. May mapasalig na sila sa aton, di ba? Grabe ang nila pasalig sa aton. Gasalig kita, may ayuda. Pero ang Diyos, gahatag sa aton sa kinaalam. Amen. Hindi ata pagpabayaan basta may pagsalig kasi buo ang imo pagsalig sa iya. Praise the Lord. Shall we say praise the Lord? Have faith in God. Si Jesus Christ na naghambal. Have faith in God. Shall we say have faith in God? Have faith in God. Have complete trust and complete confidence. Praise the Lord. Kumplito ang imo pagsalig kag may confidence ka sa pagtugyan sa iya. Siling pa ang pinakapaborito in the verse na halin sang elementa. Halin sang grade to, may pinakapaborito ko nga memory verse 1 Peter 5:7. Ano nga sa 1 Peter 5:7? Casting all your cares upon Him, for He careth for you. Praise the Lord. Itugyan mo sa Ginoo tanan ng mga butang. Kaya nga siya na niyang makiri sa imo, siya na niyang mapasan sa imo mga problema. Praise the Lord. That's why hindi ka dapat magkadula sa pagsalig sa ato ng Ginoo. Hallelujah. If we have faith in God, feelings of worry, may mga worries kita sometimes sa aton kabuhi. Stress, anong gapa hatag sa aton sang stress? Kisaway tayo ng bakal bugas. Gaka-stress ta. May mga worry ta. Ano naman ang budget ko buwas man? Anong bakal ko sudaan buwas? Ang ipabalon ko sa mga kataan ko? Anong bayad ko sa kuryente? Mga worries ta na. Praise the Lord. Kag nag-create ina-anxiety sa aton. Kung may anxiety na galing kisa, galapot ang balatian, ang nagalikisa, kibot lang tabi, way man ko nabasa ulan, way man ko sang nakaon, nga anang masakit ko. Kaya gali, anxiety. Sa sobra mo kapag maminsar sa mga problema mo, magmasakit ka gali. That's why ang Diyos mismo nagatugyan sa aton nga isalig naton sa iyang tanan. Worries, stress, anxiety, kag ang kahadlok. Galapot sa aton ang kahadlok and doubts, mga pagduwa-duwa should never surface. Dapat hindi mo niya pagikabuhi. Ina mga bagay, ina mga butang, awayon ta na siya. Paagi sa bulig sa aton ng Ginoo. Praise the Lord.
if we have faith in God, then we completely trust that He will provide. Sarang siya nga mag-provide sa aton mga kinanglanon. He will provide all provisions needed. Praise the Lord. Not only do we trust Him to provide provisions, but we are completely confident that He will provide us with an abundant life. Kung may handom kagidya sa imong mga buhi, isalig lang niya sa Ginoo. Kung gusto mong matawhay ang inyong kabuhi, unaha ang Ginoo. Ang balkagina ni Brother R.D. in Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first. Ano gani? Unaha ang Ginoo. Seek ye first and His righteousness. Praise the Lord. Kay ang tanan ng mga butang, tanan mga handom sa kabuhi, ihatag na sa Ginoo sa imo. Praise the Lord. Therefore, do not worry about your life. Hindi ka mag-worry. What you will eat or drink, ano man yung mga kinanglanon, kay nga ihatag na sa Ginoo. Pinapakaon gani sang Diyos ang mga pispis, di ba? Huwag man nagtrabaho. Pinapakaon gani ang mga subay. Tikitaya, ako man tayo, tikundit ang trabaho. Gutumon ta. Di ba? Pero anong pulos ang imo kamot? Gitagaan ta sang kamot. Kabalo-bala ko mga katuran, bless kita subong. Kaya may mga tao subong wala kamot. May mga tao nga wala tiil, pero nga buhin sila. Praise the Lord. Kay bangod, inasang bugay sang Diyos, wala sila ginpabayaan sang Diyos. Amo man kita. Praise the Lord. In Matthew chapter 6, verse 25, Sinyadri, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Kung ano man yung saksukon, ano man ang imong kaunon, ano man ang imong lawas, hindi mag-worry. Kung ano man ang imong bayo, anong bayuon ko man, anong suksukon ko, gawuri ka, kaka-create na nagali anxiety, mga katuran. And, sila nga, look at the birds of the air. They do not sow, or reap, or store away in barns, and yet, your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable? So, mas valuable bala kita i-compare sa mga pispis sa kahawaan? Mas valuable pa kita sa mata sa Diyos. So, ang gugma, aragid sa aton, ang gugma sa Diyos. And also in John chapter 10 verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. And I have come that they may have life and have it to the full. Praise the Lord. That's why salig lang gid kita sa iya. Why na kita sa iban pa nga pagatugyanan sa atong mga pagtuo, pagsalig, kundi dira gid sa Ginoo. Kisagayon kasalig pa ta sa tao, di ba? Isalig kita sa mga pulis, di ba? Imbutang na sa gobyerno sa aton para magabantay sa aton, magaprotection. How much more ang aton nga Diyos na 24 hours nagabantay na sa aton. Ang mga pulisya, pila lang na oras, matulugan na sila. Pero how about sa mga time nga hamuok ang aton katulugon, sinong gabantay sa aton? Ang Diyos nagpadala sa mga anghel, nagapalibot sa aton, nagabantay sa aton. Wala nagauntat, bantay ang Diyos sa aton. Praise the Lord. Amo kita sinaka-importante sa mata sa Diyos. Hallelujah. Number 2, paano naton papakuron ang aton nga pagtuo sa Ginoo, pagsalig sa iya? Ang pagpangamuyo. Prayer. Praise the Lord. Pray like God is in the room. Praise the Lord. Ang pagpangamuyo, isa man kabagay na makapabakot sa aton pagtuo. Kung mga muyo kagali, mga katuran, dapat imaginon mo nga ang Diyos nagapungko tupad sa imo. Kaya kung gina-imagine mo nga ang Diyos tupad mo, daw nag-istorya ka lang mula siya, ang nagali ang prayer. The way kita mga muyo sa Diyos, it's just like God is sitting before you or beside you, nga anything nga pangayoon mo sa iya, sabton niya.
Praise the Lord. In Mark chapter 11 verse 23, instructs us to pray without doubt in our hearts. Wala sang pagduwa-duwa. And believe that what we say, it will happen. In the same verse, Jesus says that if we do this, it will be done for us. So it is okay mga kauturan nga i-mention mo tanan mga pangayoon sa Ginoo. Ikaw lang man ang kabalo ka kang Diyos. Kung ano man daw ang pangayoon mo, nga daw ka ano naging niya. Pero siling niya dire, it is okay to lift up our every need to God. Praise the Lord. It's okay to give Him every single one of our burdens. Ano ba lang mga burdens natin? Anong ginapasaan natin? Atong pamilya, atong mga kinanglanon sa sulod balay, mga burdens na aton kalanon adlaw-adlaw. Din kita makuha sang nagbayad ta sang bills, nagbayad ta sa tuition fees, burdens na. Praise the Lord. Pero kung itugyan mo na sa Ginoo, hindi ka dapat magduwa-duwa. Itugyan mo na sa Ginoo. Every worries and fears, it's okay to ask God to intervene in our lives. Mas maayo pa nga itugyan mo na tanan sa Ginoo kaysa tao. Sometimes gapangita kita sang friends. Pangita kita sang friends, di ba? Kung sino ang mga close friends tayo, sugid-tagid ang ilang mga problema. But you know what? Ini mga friends bala naton makabulig na sa ating mga problema. Sometimes gadugang pa. Sometimes isugid-sugid pa na. Nga ikaw lang nakabalo siya lang nakabalo sa iyong problema, sikreto talang niya. Sigurado ang imo friends ang ginsugiran, mambal man ito sa iyang kilala, ang friends man, sikreto talang niya. Hasta nga nagdamo, hasta nga nabilog ng barangay, nakabalo na. Ang nang tao, mga kauturan. Pero kung ang Diyos galit, mga kauturan, isugid mo tanan sa iya, ang iyong problema, siya lang nakabalo. Praise the Lord. Daily prayer will invite God. So kaya kapila kita mga moyo. Siguro mga moyo lang ta kung every time magkaon ay. Pero sa niya dire, daily. Sa pagbugtaw mo, bugtaw mo sa aga, mga moyo ka. Siyempre ang pagkaon niya, given na ang mga muyo kagit every time nga magkaon ka. But sa aton bilang Kristohanon, ipakita tayo sa Ginoo, hindi lang kayo ipakita tayo sa mga tao nga mapinangamuyoon ka. Ginapakita mo giblan na ipakita ko gibla sa ilang nga gapangamuyo ko. Hindi. Kay siling pa sa Biblia, if you pray in a silent place, in a secret place, ang Ginoo magabless imo secretly. Amen. Praise the Lord. If you pray openly, God will answer your prayer openly. Praise the Lord. A daily prayer is just like you talking God. You communicate God in daily life. Praise the Lord. Dapat every day. Daily prayer. It is a way to establish a deeper trust. So, di ba, number 1, trust ko siya. Dalawa, prayer. So, importante gali ang pagpangamuyo para ma-develop mo pagit ang pagsalig mo sa Ginoo. It is very important to grow our faith. Our faith will grow stronger as we release the power of prayer in our lives. I believe that any form of prayer is okay. So, bisan galakat ka gali, ga-drive ka, gapangamuyo ka, pwede. So, there's a lot of kinds of prayer. Hindi lang kay gali kay galuhod ka, gapangamuyo ka, hindi. Kundi, damo sang klase pangamuyo. Importante ka communicate ka sa Ginoo. Praise the Lord. It is formal or informal. As long as you're communicating with God, it's always good. We are instructed to pray without ceasing. Pray without ceasing. Dapat ang atong pagpangamuyo, wala na siya nagauntat. Daily. And give thanks in all circumstances. Itong malginan, Brother RJ, sometimes mapalapit lang tayo sa Ginoo kung may problema na ta, may masakit na ta. Healthy ka man, may kwarta ka man or wala, maayo man ang sitwasyon mo or hindi,
palapit ka gid sa Ginoo. Praise the Lord. Hindi na pagulata nga 50-50 ka na amo pang pagtawag mo sa Ginoo. Samtang may kusog ka pa, samtang may decision ka pa sa imong kagalingon, magpangamuyo ka. I know that every prayer you pray is here. Every time nga mga muyo ka, bisan simple prayer lang na siya, inatan nga pangamuyo kina-honor sa Ginoo. Sometimes mga bagay, dugay kung ano yung pangamuyo, hasta subong mula tiyapon. Nugid ba lang Diyos, tulog ni siya? Dumduman niyo to nga si Jesus Christ, kaupod niyo mga disciples sa baruto, na ginunos sila sang bagyo, arat tumadagat. Si Jesus Christ atos dalong tulog. Nagpalak or nagpanik ang mga 12 disciples. Nakapugtaw si Jesus Christ. Ano ang ba niya? Where is your little faith? Or gamay ang inyong pagtuo. Diin ang inyong pagtuo. Praise the Lord. Muna gali mga kotoran, hindi na pagpamensaron nga ang Diyos tulog. Kabisan tulog na siya, san sa tunga tinion, nakahibalo siya kundi astang ang pagtuo. Amot si nganon gali mga kotoran, ginatakos ang Diyos kundi asta ang atong pagtuo. Praise the Lord. Hallelujah. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18, rejoice always, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Praise the Lord. So we say amen. Amen. Start every day with prayer. I do believe that sitting in the presence of God is important, and I don't think there are times when God deserves may undivided attention. Dapat wala sang pagduwa-duwa ang imong mga pagpangamuyo. I don't have a special prayer closet. Kung wala ka man sang prayer room, mga kauturan, isan diin ka. Ako sa muna, sang gapangita pa ko trabaho sa Kabangalan, way pa ko to brang, gapang-apply pa lang ko. So, pag-apply ko, gintagaan ko papel, yellow pad. Ang balsang manager, isulat da kung ano yung mga proposal sa marketing. Kag anong rason kung i-hire ta ka. Pagkatapos sa akin ko ang yellow pad, nagkanto ko sa CR, sila opisina, kag dito ko nangamuyo. Si Lord, kinanglan ko gidang obra. Kinanglan ko gidang obra. Kaya nga akong makanto pa ako sa ibang na lugar, sigurado hindi ko pagadayon pagpangalagan. Kaya pag ko pa lang ko ito na-baptize mo sa overflow sa Kabangalan, kinanglan ko gid mapadayon ang akong masustain ko gid ma-maintain ko gid nga kada Domingo makasimbagit ko. Kinanglan ko obra. Kaya board pa kami, wala ka bayad sa boarding house. Siling ko, Lord, paano kung wala ko obra? Hindi ko kapadayon simbad, hindi naman ko makatuayhan. So nangayon ko bulig sa Ginoo. In that time mga kauturan, salamat sa Ginoo nakapasar sa out of 40 plus nga nag-apply, isa lang gid ko nga na-hire sa tunga time. Praise the Lord. Bangod, hindi bangod sa akong kinaalam. Hindi ko na ma-boast, hindi ko na pwede ma-boast, kundi bangod sa blessing sa Ginoo. Kag guidance sa Ginoo. So, anything, kung ano ang pangayoon mo sa Ginoo, ihatag na dali sa iya, sa imo. Praise the Lord. So, ikatatlo, the third simple ways to strengthen your faith is read or basaha ang pulong sa Ginoo. Read the Bible. Study the Word of God. It is very important for us para ma-strengthen ang aton pagtuo kag pagpangalagad sa Ginoo. We must know the Word of God. Kung wala ka mo Bible sa inyong balay, pwede nyo na ma-upload or ma-download sa inyong cellphone. We must know the Word of God. We must make time to sit down and curl up with our Bibles. We need His Word inside, in our minds, and in our hearts. Praise the Lord. Kaya ang pulong sa Ginoo ni aton pagkaon. Kung kakaon, ginapakaon, gani aton unod, di ba kakaon, giti pamahaw pa niya, kapanyapon. Di ba? So ang aton nga kalag, anong ginapakaon aton?
Muna luya nga itong kalag. Kung wala na hinin natin, ginapakaon sa pulong sa Ginoo. Hindi lang gali kay kada Sunday, kada lang Domingo, makatuta simbahan, kag mamati sa pulong sa Ginoo. Kundi, siling sa Bible every day. You need the Word of God. Praise the Lord. Kaya mo na yung nagapabakod sa aton. We need His Word. His Word goes hand in hand with trusting God and upod man sini ang pagpangamuyo. Read His promises and then have great faith in God that they will come to pass. Pray them over your life. In God's Word, we will find strength. Ang pulong sa Ginoo nagahatag sa aton sang kalig-on, paglaom, gugma, kalinom, kag joy or kalipay. We will also find promise. May mga promisa ang Diyos dira sa pulong sa Ginoo, and also provisions and instructions. Nagahatag ini sa aton sang kinaalam and to keep us away from sin. Amo ni galing nagaguide sa aton ang Bible. Nagaguide sa aton agud hindi naton pagahimuon ang mga sala. Praise the Lord. In Matthew chapter 17 verse 20, siling adre, and then believe that faith can move mountains. Nagatuo bla ka mo nga inyong pagtuo makamove sa mountains. Amen. So say amen. Amen. Praise the Lord. In Philippians chapter 4 verse 19, and have faith that God will supply all your needs. Amen. Praise the Lord. In Malachi chapter 3 verse 10, and believe that if God is first in your finances, God, He will provide all your needs. He will supply daily. If you read the Bible, mga katuran kadamo sang encouragement diri. Not only that, in Ephesians chapter 6 verse 10 to 17, and know that you have the armor of God, what can possibly come against you. Bisan pa kuno imong kaaway, kung may mga kaaway ka, ang Diyos na bahala sa imo. Kung may nagadumot sa imo, may nagakontra sa imo, unahala pala ang Ginoo, pangalagad kay sa Ginoo. Kaya ang Diyos na yung pakig-away sa imo alawayon. Praise the Lord. Tested and proven na anong nagkakatabo subong sa Israel. Diba? Damo ang nagakontra sa Israel. But God is with Israel. Sinong nag-aaway sa mga kontra sa Israel? Ang Diyos mismo. Ang Diyos nagahatag sang kinaalam sa aton, nagaprotection sa aton by His Word. Kaya siling sang Psalms chapter 119 verse 105, because the Word of God, atong kanta kagina, the Word of God is a lamp for my feet and a light of my path. Sa una nga panahon, wala pa ni mga suga. Wala pa ni mga suga sa una nga panahon. Ang ilang mga suga sa una, ginabutang nila sa ila tiil, kaya para makita nila ang ila ginatapakan. Kag may suga pa sila para makita ang palibot. Amo man na symbolize ang pulong sa Ginoo, nagahatag ini sa aton sang kasanag. Kung may kasanag aton palibot, makita ta. Kag layo kita sa mga dautan, layo kita sa temptasyon sang yawa, layo kita sa paghimo sa mga sala, layo kita sa mga balatian, layo kita sa mga problema. Praise the Lord. Unahan nyo ang Ginoo. Praise the Lord. Kay hindi agad ka papabayad. Next, number 4. Diba? Number 1 kagina is trust. Number 2 is prayer. Number 3 is the Word of God. And number 4, live out His Word. Paano gani? Igakabuhi mo ang pulong sa Ginoo. Ano mo manabasa ang Bible from Genesis to Revelation, bisan sa uluhon mo pa ang tanan ng Bible, kung wala mo ginakabuhi ang pulong sa Ginoo, it's useless. So we say amen. Useless na. Dapat i-apply mo kita kung anong nabatian, bisan anong pakawali sa pastor diri sa pulpit, kung wala mo gina-apply sa imong kabuhi, useless na anong pulo sa pagbalik-balik mo sa simbahan
kung wala mo gina-apply ang pulong sa Ginoo. Dapat i-apply mo gina siya kung anong nabatian mo. We've done all the readings, studying, prayer. Sometimes nag-take note pa ta, pero wala mo gina-apply sa imo kabuhi. Now it's time to start using our knowledge, applying the Word of God to the lives we live. Praise the Lord. Ang Bible nagambal sa atin, hindi ka magbutig. Dapat hindi naman kita magpinutig. Hindi ka maghimo sa mga kasalanan. Pero, nagapangliba ka. Praise the Lord. So, dapat wala na siya. Hindi na natin i-apply ng mga bagay na sayop sa kabubuton or sayop sa mata ng Diyos. Kung anong nabatian mo, kung anong nakasulat sa Biblia, dapat igakabuhin natin. Praise the Lord. In this practical application, mga kauturan, to strengthen our faith, in this world would be a better place if the people would claim to be Christians. Pila gani ang Christian sa kalibutan? Damo-damo, di ba? I-compare natin sa may ibang nga reliyon. Pero, nag-claim sila nga Christian, pero wala nila ginakabuhi na Kristuhanon sila. Sometimes, proud pa sila nga Christian, kuya. Pero wala nila gina-apply ang pulong sa Diyos. So, sila nga rin dapat igakabuhi mo nga Kristuhanon kagid. The real Christian is to live what the Bible says. Actually, acted like Christians, pero hindi naman Kristuhanon, isa ay nakabuang-buang sa mata sa Diyos. Mas maayo pa gani nga, ano ka na lang, hindi mo pag-i-claim na Christian ka, pero ang imo kabuhi, hindi naman sakto. Muna sa aton mga katawahan sa ginigabuhi natin kung ano ang pulong sa Diyos. Praise the Lord. We understand, in this statement, mga kauturan, is incredibly blunt, but it's honestly kadamo nagid subong nga nag-claim nga Christian pero sa totoo lang hindi sila Kristohanon. Obviously, no one is perfect. Wala sang perfect sa aton. Hindi ang butsinganon nga nagasimba na ta permi perfect ka na gid. Bisan nga aton ng pastor hindi ka perfect. There is no perfect in this world. Pero sila niya ang pulong sa Ginoo nagatudlo sa aton to live perfect in the sight of God. Praise God. But we have to make a commitment to grow in our faith and commit to living God first. Magamal ka God first, unahon mo ang Diyos before anything else. Praise the Lord. Kag, ikalima, ang last, amo ni siya ang be the light. Ang ganang light. Ang mga Kristiyanos nagasimbolize ni isang candle. Ang aton balang espiritu amo ning nagahatag sa aton sang kasanag. Nagatudlo ni sa aton dalanon, nagagiya sa aton to become a light of this world. Ang Christian man is just like na compare ni sa light, just like a salt in the world. Kag nagahatag man inisang kasanag, ano na lang guro kung wala sang Kristohanan ng kalibutan, dulong na gid, di ba? So, kung na-apply mo na ang pulong sang Ginoo, dapat maging example ka. Be a good example. Kaya nga, ang tao nagatulog sa imo. Hindi, nagasimba na siya permi, pero nga, amo ginaya batasan na. Nagasimba sa permi nga, nagapanglibak na siya, nagapamuyayaw na sa giyapo na. Di, permi mo na sa simbahan, pero nga pagpuli sa ilang nakagamo sa ilang pamilya. Ambot singa nun, hindi matutuhod na siya nga Kristohanon. Kaya mo nag-claim nga Kristohanon, pero sa totoo lang, wala nila gina-apply ang pulong sa Ginoo. Be the light. You are the light of this world. Kita ang mga Kristohanon, kita ang kasanag, sining kalibutan. Kung iaton paminsaron, ano naging kalaot ang kalibutan? Subong. Bisan mga bata, subong kabalo na magdimo sa mga krimen. No, kung hindi tani sila mag-guide, hindi ta sila matudluan, hindi sila mag-guide sa pulong sa Ginoo, anong matabo sa kalibutan? Chaos. Gamo ang kalibutan.
Be a shine. So shine bright, my darling friend. We are to be loving and caring towards each other. So, be a good example. Be a light to your neighbors. Be a light to your friends. Be a light to your classmates. Be a light of your co-workers. So, kung gatrabaho ka, pakita mo sa iyong mga co-workers na ang Diyos kaupod mo. Praise the Lord. Pakita mo nga, hindi kayo siling pakita-kita mo lang, kundi ang imo nga aksyon bala, makita nila ang imo nga binatasan. Praise the Lord. We should practice thankfulness and be forgiving. Dapat mapasalamaton kita bisan sa mga gamay lang mga butang. Kung may mga kanto na sa inyo kag manghatag, pasalamati. Pasalamati. Kag kung ano man mga blessing mabato mo, pasalamati. And be forgiving, dapat mapinatawaron ka. Hindi kita magtanom sa dumot sa atong tagipusoon. Hindi tayo pagpakita sa ilang madinumtanon kita. Dapat ipakita natin nga ara si Kristo sa atong nga kabuhi. Praise the Lord. Refer back to Mark chapter 11 verse 25. It says, Jesus stated that when we pray, we must not hold anything against anyone. Diba? Ginaremind mo sa pulong sa Ginoo. Bisan pa si Jesus Christ naghambal na kung mga muyo ka, dapat wala na sang kadumot sa inyong tagipusoon. Hindi pwede nga mangayo ka sa patawaran sa Ginoo, pero may pagdumot ka pa sa isip mo ka tao, sa isip mo ka pareho. Dapat dulaon mo na iya kung ano man nakadako nga sala sang tao sa imo, patawara sila. Amen. Praise the Lord. Kay patawaron ka man sa Diyos. Build a good relationship to God. Praise the Lord. Dapat makita sang tao sa imo nga ang Diyos ara sa imo kabuhi. We must be giving of our time, our talents, and our treasures. Praise the Lord. When people see you, kung makita ka sang tao, let them not only see a person that exercise great faith in their lives. Hindi ba sila nga ay pahihimuon kung hindi kay para makita nila nga Kristuhanon ko? Hindi. Kundi ginhimo mo na ya para sa Ginoo, para i-glorify ang Diyos, hindi ikaw ang i-glorify. So hindi mo na pwede ma-boast, hindi mo pwede mapabugal kung ano kakaayo, pabugal mo na sa Ginoo. Praise the Lord. Kaya i-bless kagid sa Ginoo. Praise the Lord. In the same way, let your light shine before others. So say amen. Amen. Let us be light of this world. Dapat magpakita natin na ang Diyos ara sa atong kabuhi, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. According to Mark chapter 5 verse 16. Let us not become weary in doing good. Dapat hindi kita magkakatakan sa paghimo sa maayong nga butang. Kapag pa hindi kita matakan. Praise the Lord. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. So, hindi lang kay pang personal lang sa imo lang, hindi pag idinalok ang pulong sa Ginoo. Ganyan ginahimo mo na ya para sa imong mga utod, sa imong mga kilala, dalon mo man sila sa Ginoo. As a light, naga-invite ini. Ang kasana, gali naga-invite, di ba kung mangisda ka sa dagat, anong ginahimo sa mga mangingisda? Sanag, suga. Kung may suga, damo isda. Gaka ano ang isda? Palapit, bangon sa kasanag. Kabay kita mga Kristuhanon, amuman kita sina. Naga-invite kita kay hindi bangod sadya to. Kadto sa among simbahan kay sadya to. Kadto sa among simbahan kay namit to yan. Namit to among simbahan. Namit to among musicians. Gwapa to among singers. Gwapa to among MC. So hindi mo sina, kadto to simbahan mga lagat tayo sa Ginoo. Kaya ang Diyos siya mag-bless mo. If you want blessing, seek ye first the kingdom
of God. Praise the Lord. In Leviticus chapter 19 verse 18, do not seek revenge. Sinyadre, hindi ka magdumot. Do not revenge or bear a grudge against anyone. So, ginanggali sa aton, hindi kita mag-revenge. Isig ka tao naton, but love your neighbor as yourself. That I am the Lord. Praise the Lord. Love yourself. Love your neighbor as yourself. Para mapakita mo sa mga katauhan sa kalibutan na ang Diyos maayo. Praise the Lord. Philippians chapter 2 verse 14, do everything without grumbling or arguing. Dapat hindi ka mapakiglalison. Praise the Lord. Dapat hindi mo pag-itikal ang imong kaayo. Itikal mo yung Diyos. Diyos ang Diyos siya maayo. Hindi bangod sa imong kagalingon, hindi bangod sa imong kinaalam. Kay kabalo wala kang mga kauturan, ang Diyos lang ito makahatag sa aton sa kinaalam. Sa iban pa. Ano man ang aton profession, aton tinapusan, kung wala Diyos ang aton kabuhi, useless na. Unahon tagit permi ang Ginoo. So, there are so many more verses sa Biblia na nga nagatudlo sa aton kung paano pagid mapalig-on ang aton pagtuo. Nga maging matutong pagid kita. Kaya nga, lapit na si Jesus Christ magkabalik. Sinikalibutan is just like a thief, mga kauturan, na wala nagapabalo sa iya pagkari. So, dapat kita maging handa, mga kauturan, sa iya pagbalik. Agud kita maupod dito sa langit. Praise the Lord. Spread the light, not darkness. It's really that simple. God give compliments freely. So dapat may mga maayo at mga positive. Positive permi ang imong gina-istorya sa isig mo katao, sa imong mga friends. Wala ka nag-istorya sa mga negatibo. Positive ka permi, alive, and smiley, kindly. Di ba, permi mo kusmo, dapat smiley ka. Give generously. Dapat mahinatagon ka. Siling ko sa Biblia, it is better to give than to receive. Mas maayo pang ikaw naghahatag kaysa ikaw nagabaton. Give generously. Don't complain. Di ka sige complain. Praise the Lord. Speak only kind words and never tear people down. Hindi pag-iput down ang mga tao na nagpaligid sa inyo. Don't ever put down sa mga tao na nagpaligid sa inyo. Praise the Lord. Paano ka i-bless sang Ginoo kung ikaw mismo nagaguba sa isig mo kapariyo? So, muna sa ang 5 naton ka simple ways how to strengthen your faith. Kabay pa mga kauturan, sining hapon, minatunan ka mo sa pulong sang